Welcome to Donmar TV News Channel. President Rodrigo Roa Duterte and former President Noynoy Aquino remained friends, even when Aquino ran for the presidency in 2010 and received support from the erstwhile Davao City Mayor. He also said the chief executive personally called the sisters of Aquino last night to extend his condolences. Ito po ang panahon ng pag-aalala sa mga magagandang nagawa ng dating Pangulong Aquino. So sa mga kababayan ko, ito po yung panahon ng pagtutulungan, hindi po panahon ng pagsisiraan. Ako po ay muli nakikiramay sa pamilya ng dating Pangulong Benigno Noynoy Aquino. Ang pagkamatay ni dating Pangulong Benigno Aquino III ang maaaring magpabago sa posisyon ng oposisyon sa 2022 national elections. Ayon sa political science professor na si Dennis Coronacion, hindi maiiwasan na ang pangyayari na ito ay magkaroon ng epekto sa opposition group. Well, whether we like it or not, it is really an advantage. It gives advantage to the opposition, particularly Liberal Party and yung Isang Bayan. Paliwanag ni Coronacion, may isang phenomenon sa mundo ng politika na kapag nasasawi ang isang kilalang politiko, sumusunod sa yapak at nagtatagumpay sa politika ang miyembro ng pamilya nito. May indikasyon na nangyari ito noon sa pamilya Aquino. Nang mapatay si dating Senator Benigno Ninoy Aquino noong 1983, pumalit ang kanyang asawa na si Cory Aquino na nangunang nakipaglaban sa diktadurya at naging kauna-unahang babaeng pangulo ng bansa noong 1986. Nang pumanaw naman si dating Pangulong Cory noong August 1, 2009, ilang buwan bago ang filing ng Certificate of Candidacy para sa 2010 national elections, isinulong ang pagtakbo ng kanyang anak na si Benigno Noynoy Aquino sa pagkapangulo. Nagbigay daan ang standard bearer noon ng Liberal Party na si Mar Rojas. Kasunod nito, nanalo bilang ika-15 Pangulo ng Pilipinas si Noynoy. Nakikita niyo ba yon? Kung gaano ka irresponsable itong senador na ito, narinig na lang. Kung baga hearsay, kwento-kwento lamang, na meron daw nag-iisip na hindi lang nag-iisip, gusto magpatupad ng isang grupo ng mga maninira sa mga kritiko at mga kalaban sa politika. Unang-una, kung totoo yung sinasabi mo, di sana nginalanan mo na yung opisyal na yon, yung USEC na yon, yung departamentong yon. Ikaw naman dati ka namang pulis. Ba't di mo inimbestigahan? Ang problema, lumilika ka ng intriga. Yan ang habang ayaw ko naman sa iyo Hindi ko na malaman kung ano na nangyari sa iyo. Dati naman maayos ka. Ito namang 3 kongresista. Ginawa naman batayan. Ano ba yan? Dapat yata kung buhay yung nanay ko, pag kami mga kapatid na nagtatalo-talo, sabi niya, pag-uumpungin yung mga ulo nyo hindi kayo pumirmi. Hindi ba? Oo, masyadong pasaway naman ano ba yan? Pag senador ka naman, kailangan naman ng mga kilos mo medyo maayos. Pag hindi mo na-validate, na-imbestigahan, kulang ka sa facts, hindi ka basta magbibigay ng mga salita, mga pahayag. Sinisiraan mo gobyerno Sinisiraan mo administrasyon. Hindi mo ngalanan mo, demanda mo. Edi magkakaalaman. Kaya naman kayong 3 stooge. Nag-aabang nga ako ng mga magiging reaction, political reaction ng ilang mga grupo, pero nakakatuwa dahil marami sa Duterte supporter. Marami totoo po ito. Marami po sa mga Duterte supporter, even the president himself, maganda ang reaction. Ibig sabihin, hindi pinulitika. At the same time, hindi ito ginamit na para i-bash. Alam naman po natin, di ba, na parang itong mga dilaw, not particular itong si Pinoy hindi siya, ngunit yung mismong mga liberal na mga followers nila
maging yung mga makakaliwa, ilang beses na kesyo sinabing they wish na may mangyari sa ating Pangulong Duterte, di ba? Di ba? Alam nyo, paulit-ulit yun. Sabi nga nung iba bakit kami hindi magagalit dito kay Pinoy o ganyan-ganyan? Bakit kami magiging maganda ang saloobin namin pagkamatay ni Pinoy? Yung mga followers kesyo wini-wish na si Pangulong Duterte mamatay, di ba? May mga ganun May mga ganun. Sabi ko nga naman, may point, pero mali. Alam nyo kung bakit? Hindi naman po si Pinoy yung nagsabi ng ganun. Wala naman sinabi, as far as I understand, wala naman sinabi si Pinoy na ganun. Pinoy never wish for the President Duterte to die. Walang ganun. Maybe the followers. But it doesn't mean na i-attribute natin yun kay Pangulong Duterte, 'di ba? Si Dilima nag-wish, sabi nito ni Neil Sanity. Still, it's not Pinoy. So ang akin lang, let's give a little respect doon sa taong namatay dahil ano naman po one way or another, naging presidente rin po siya sa ang ating bansa. Alam ko yung merong mga ibang nagsasabi na hindi maganda nang galing sa kampo ng mga liberal nung panahon na kesyo si Marcos daw hindi pinauwi dito, hinayaan mamatay sa ibang bansa, at nung inilibing sa libingan ng mga bayani, kesyo may mga nagsasabi na ipapahukay pagka ganon, di ba? May mga ganon Kaya galit na galit yung ilan dyan, na talagang hindi to panahon na magluksa. May mga ganun silang eksena. Kasi daw, malupit daw itong mga ito. Ang akin lang ganito naman, kung meron mang mga nag-wish niyan, siguro yung mga followers. So, i-attribute natin kay Pinoy. Second, pangalawa, even if totoo, kunwari, nang galing talaga sa kampo, kunwari, pero hindi. Okay? Sabihin, assuming it came from the liberal parties o yung mga organisasyon na liberal party o mga tao, mga politiko sa LP, assuming na sa kanila galing yung ipapahukay namin si Marcos pag nawala lang si Duterte, kaganon, di ba? Assuming ganon. Ibig bang sabihin na they are bad, susuklian natin sila ng kasamaan? Di para mo na rin sinabi na ganung kakatulad nila. Ganun lang naman kasimple yun We should take the higher understanding o higher approach